Paano kung sa iyong pakikipagsapalaran para kumita ng pera at makatulong sa iyong pamilya ay bigla na lamang subukin ng pagkakataon ang iyong tapang? Makakaya mo kayang iligtas ang iyong sarili? Isang mapagpalang araw po sa inyo, Karine at Sir Froy, at sa mga masugid na tagapakinig ng inyong channel. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Banoy. Nasa 61 na ako ngayon at kasalukuyang tinatamasa ang mga araw ng aking pagretiro mula sa aking trabaho. Isa sa libangan ko ay ang makinig sa inyong magagandang istorya na ibinabahagi sa inyong channel. Ito na ang nagpapasaya sa akin at nagbibigay aliw sa tuwing ako ay nalulungkot at walang ginagawa. Nais ko rin sanang ibahagi sa inyo ang aking kwento na nangyari noong taong 1979 sa isang baryo sa Pasig City sa Visayas. Ang Pasig City ay madadaanan ng bus patungong Iloilo City kapag galing kang Capiz o Aklan. Ang ikinabubuhay ng mga tao rito ay ang pagtatanim ng mga prutas tulad ng pinya, mga gulay at iba pa. Bukod doon, ay dito rin matatagpuan ang malawakang tubuhan para gawing asukal. 16 na taong gulang ako noon nang maisipan kong makipagsapalaran sa Pasig City. Galing talaga akong Iloilo. Sa hirap ng buhay, ay kinakailangan kong makipagsapalaran. Sakto rin noon, Karine, dahil ang isa sa kaibigan ni tatay ay umuwi sa aming lugar para maghanap ng mga kasamahan niyang dadalhin sa Pasig City. Kinakailangan daw kasi niya noon ng halos 10 tao para magtrabaho ng tubuhan. Noong una ay wala akong interes na sumama. Ngunit nang marinig ko si tatay na sasama sa kaibigan niyang si Mang Alan, ay nagdesisyon akong sumama kaysa sa kanya. Naawa kasi ako noon kay tatay dahil may kapansanan siya. Pilay ang kanyang kaliwang paa at alam kong hindi na niya kakayanin ang mabigat na trabaho sa tubuhan. Bukod pa ron, ay may sakit din siya na hika. Kaya kung siya ang magtatrabaho, ay baka mas lumala ang sakit niya. Nang sabihin ko kay tatay at nanay ang aking plano, ay ayaw pa nila akong payagan. Sinabi pa nila sa akin na sila dapat ang maghahanap buhay para sa aming mga anak. Ngunit agad akong tumanggi sa kanila. Sinabi ko na kapag magkaganon ay baka mas mahirapan kami. Pinaunawa ko sa kanila na kinakailangan ko nang magtrabaho para makatulong sa kanilang dalawa. Malaki na rin ako noon at may kakayahang tumulong. Kaya sa huli ay walang nagawa sina nanay at tatay kundi pumayag sa gusto ko. Masakit bang mawalay sa kanila? Tinapangan ko na lamang ang aking sarili. Pagkatapos kong magpaalam kina nanay at tatay, ay sumama na nga ako noon kay Mang Alan. Sumakay kami ng bus at halos 2 oras ang biyahe namin nang makarating kami sa Pasig City. Pagdating namin sa tinutuluyang bahay ay pinagpahinga muna kami ni Mang Alan. Sinabi niya sa amin na mga bandang hapon niya raw kami ipapakilala sa nagmamay-ari ng tubuhan na pinagtatrabahuan niya. Ililibot din daw niya kami sa buong tubuhan para daw malaman namin ang pasikot-sikot sa lupain. Masasabi ko naman na hindi ako nahirapan sa pagdating namin sa Pasig City. Mababait naman ang mga kasamahan ko. Sa katunayan nga, ay ako ang pinakabata sa kanilang lahat noon, Karine. May pamilya na kasi ang iba sa kanila at halos kaedad lang ni Mang Alan. Isang malawak na bahay paupahan ang tinitirhan namin. Sabi sa amin ni Mang Alan ay hindi na raw namin poproblemahin ang pagbabayad sa bahay paupahan na yon dahil pagdating daw sa aming mga trabahador
ay libre na. Sagot daw ng amo namin ang pambayad ng bahay at maging ang pagkain namin sa araw-araw. Sa mga sandaling yun, ay gusto ko nang makilala ang magiging amo namin dahil sobra niyang napakabait para sa aming mga nagtatrabaho sa kanya. Hindi ko rin maiwasan noon ang magpasalamat sa Diyos dahil napakaswerte ko at napunta ako sa ganoong trabaho. Bukod sa may mabait kaming amo, ay medyo kaya ko naman ang paggapas ng mga tubo. Nang sumapit ang tanghalian, ay may isang bilao na pansit ang pinadala sa aming tinutuluyan. Kasama pa ang malamig na inumin at ulam na baboy. Pinagsaluhan namin yung lahat, lalo pa at libre naman. Nang makapagpahinga na kami, ay niyaya na nga kami ni Mang Alan na maglibot sa malawak na tubuhan. Habang naglilibot, ay panay ang tingin ko sa paligid. Inaral ko ang bawat lagusan para hindi ako magkaligaw-ligaw sa oras ng trabaho. Nakakaligaw kasi ang lugar, lalo pa at puro mga matataas na tubo lamang ang natatanaw. Paniguradong maliligaw ang kung sino man ang mapupunta roon. Malawak ang tubuhan. Maraming mga manggagawa na pumuputol ng mga tubo. Mayroon namang nagkakarga nun sa truck para dalhin sa bodega kung saan ito iimbak para gawing asukal at iba pang pwedeng gawing produkto sa mga tubo. Pagkatapos ng paglilibot namin, ay tumungo kami sa bahay ng magiging amo namin. Masayang masaya si Mang Alan nang makarating kami sa malaking bahay. Hindi na yun bahay kundi isang mansyon dahil sa sobrang laki. Namangha kaming lahat ng mga kasamahan ko dahil yun ang unang beses na makakita kami ng marangyang bahay. Naunang pumasok sa bahay si Mang Alan at iniwan niya muna kami sa labas. Doon lang daw namin siya hintayin at tatawagin daw niya ang kanyang amo na itago ko na lamang sa pangalang Rodel. Ito raw ang pinakamayamang tao sa Pasig City. Pagmamay-ari din daw ni Mang Rodel ang isang asukalan sa Maynila na nakapangalan sa apelyido nito. Bukod daw sa malawak na tubuhan nito, ay mayroon din itong malawak na palayan at mga tanim na gulay at prutas. Sa kabilang bayan nga lang daw dahil doon ito nakabili ng malawak na lupa. Makalipas ang ilang sandali naming paghihintay, nang lumabas na nga si Mang Alan, may kasama siyang isang makisigring lalaki, bagamat may edad na rin. Sa hinuha ko ay nasa 50 ang edad nito nang masilayan ko ang mukha. Agad na namulsa si Mang Rodel pagkatapos siyang ipakilala sa amin ni Mang Alan. Ngumiti ang aming amo, sa kanya kami inisa-isang kamayan. Sa unang silay ko pa lang sa kanya, ay hindi ko maiwasan ang hindi magtaka dahil kahit anong isip ko sa kabaitan nito, ay nakaramdam pa rin ako ng kakaibang bigat sa aking dibdib, lalo na noong makadaupang palad ko siya. Hinarap kaming muli lahat ni Mang Rodel at sinabi niya sa aming natutuwa daw siya sa pagdating namin sa kanyang malawak na lupain. Binaliwala ko na lamang ang naramdaman kong kabigatan noon sa aking dibdib. Ngumiti kami kay Mang Rodel at nagpasalamat nang papasukin niya kami sa kanyang mansyon. Noong una ay tumanggi kami sa imbitasyon ni Mang Rodel dahil sa hiya. Ngunit pinilit niya kami kasama si Mang Alan, kaya wala na kaming nagawa kundi ang sumama sa kanya. Pumasok kami sa loob ng kanilang bahay. Kung maganda ito at magara sa labas, ay mas lalo na kapag nasa loob ka na ng bahay nito. Pinaupo niya kaming lahat sa isang mahabang mesa na nakahanda na roon sa bakuran nila. May mga pagkain ding nakahain sa ibabaw ng mesa. Mga mamahaling pagkain na noon lamang namin nakita. Hindi namin maiwasan na mga kasama ko
ang matakam at ang kumain ulit. Nilibot kami ni Mang Rodel sa kanilang mansyon hanggang sa pinagpahinga niya kami sa kanilang sala. Doon na rin siya nagsimula na kilatisin kaming lahat ng mga sinama ni Mang Alan. Nalaman niya na ako ang pinakabata sa amin at naawa sa kalagayan ko. Natutuwa ako dahil sa ipinakita niyang habag sa akin. Pagkatapos ng mahaba-habang kwento sa kanyang bahay, ay umuwi na rin kami para makapagpahinga ng maaga. Dahil kinabukasan noon ay magsisimula na kami sa paggapas ng mga tubo. Sa gabi ay hindi ako halos makatulog. Namahay ako sa unang araw ko sa bahay paupahan. Samantala, ang mga sandaling yun ay hilik na hilik ang mga kasama ko at komportable silang natutulog sa kanilang mga silid. Ang kasama ko sa aking silid ay si Mang Jose. Tulog na siya noon at mahimbing ang kanyang tulog. Sa ingay niya ay hindi ako makatulog ng maayos. Idagdag pa na hindi ako dinadalaw ng antok. Bumangon ako mula sa katre at napatingin sa buong paligid. Madilim dahil nakapatay na ang lahat ng siga. Tanging sinag na lamang sa buwan ang nagsisilbing ilaw ng mga sandaling yun. Naisipan kong bumangon para tumungo sa banyo sa labas. Nasa labas pa ang banyo noon, kaya kinakailangan pang lumabas ng bahay paupahan para makatungo sa banyo. Hindi naman yun kalayuan at ilang hakbang lang ang kailangan bago makarating sa banyo. Binuksan ko ang isang siga at yon ang aking dinala para may ilaw ako patungo sa labas. Rinig na rinig ko ang malakas na alulong ng mga aso ng sandaling yun. Nagsitayuan ang mga balahibo ko sa batok. Nang marinig ko ang malakas na alulong ng aso malapit sa aming tinutuluyan. Pero nilakasan ko ang aking loob at nagpatuloy ako sa paglabas. Pagdating ko sa labas, ay sinalubong ako ng malakas na simoy ng hangin. Mabilis akong tumakbo patungong banyo pagkasara ko ng pinto. Pakiramdam ko kasi ng mga sandaling yon ay para bang may nakatingin sa akin. Iniling ko ang aking ulo pagkapasok ko sa banyo. Nag-usal din ako ng dasal para kung sakali man na may masamang elemento sa paligid ay lubayan ako nito. Habang umiihi ako noon, ay palakas naman ng palakas ang alulong ng mga aso sa hindi kalayuan. Hindi na yon iba pa sa akin dahil kahit naman sa ilo-ilo ay may pagkakataon na ganoon ang nangyayari sa mga aso. Itinatak ko na lang sa isipan ko na may mga dumadaan na mga elemento sa paligid. Kung kaya't ganoon na lamang ang pag-alulong ng mga aso. Noong matapos akong umihi, ay huminga muna ako ng malalim bago ako nagdesisyon na lumabas. Tinakbo ko halos ang daan pabalik sa loob ng bahay paupahan. Isasara ko na sana ang pinto sa likuran na dinaanan ko nang mapatigil ako sa aking pagsara nang makakita ako ng isang nilalang sa ibabaw ng puno ng duhat. Nanilisik ang mapupulang mga mata nito na nakatunghay sa akin. May mahaba siyang dila at itim na itim ang kanyang buong katawan. Hindi na iba sa akin ang ganoong anyo dahil madalas ko yung marinig mula sa aking lolo Rad. Sa takot ay mabilis kong sinara ang pinto. Saka yun sinigurado na hindi mabubuksan ng kung sino mang nasa labas. Pagbalik ko sa aking silid ay tulog pa rin si Mang Jose. Pero nagtayuan na ang mga balahibo ko nang marinig ang kakaibang huni ng isang ibon. Hindi yun huni ng kung anong klaseng ibon lang, kundi huni yun ng isang aswang na kung tawagin ay tiktik. Noon ko napagtanto na isang tiktik ang aking nakita sa labas
bago ako nakapasok sa loob. Makaraan ang ilang sandali ng pag-iingay nito sa paligid, ay narinig ko ang malakas na kaluskos nito sa dingding. Para bang mga kuko niya yon na kinukuskus sa dingding para lamang makapasok sa loob. Pagkatapos nun ay nakarinig ako ng malakas na kalabog sa bubungan. Para bang binabaklas na yero sa itaas. Doon na nagising si Mang Jose. Naalimpungatan pa siya at hahangos-hangos na bumangon. Napatingin siya sa akin at agad na nagtaka nang makita niya akong gising. Napatigil siya sa pagkamot sa kanyang liig nang marinig ang kaluskos na nagmumula sa itaas. Tinignan ako ni Mang Jose at sinenyasan niya ako na tumahimik. Hinugot niya ang mahabang itak na nasa ilalim ng kanyang kama at hinawakan niya yon ng mahigpit. Dahan-dahan siyang lumabas ng aming silid at saka nagtungo siya sa sala kung saan nagmula ang ingay. Sumunod naman ako kay Mang Jose. Tumingala kaming muli na dalawa sa bubungan. Tahimik lamang kaming dalawa. Sinenyasan niya muli ako na manatili lang doon sa sala at lumabas siya. Pahakbang na sana si Mang Jose nang isa-isa nang naglalabasan ang mga kasamahan namin dahil sa ingay sa bubungan. Doon na sila nagsimulang sigawan ang aswang sa labas. Pinaalis ito ni Mang Alan na puno ng pananakot. Hinasa rin ni Mang Jose ang kanyang itak habang sumisigaw sa loob. Ang ilan naman ay nagtungo sa kusina para magsunog ng goma. Narinig namin na galit ang aswang na naglilibot sa labas ng bahay. Makalipas ang ilang sandali ay nawala na ito at naging tahimik na ang buong gabi namin. Tinapik ako ni Mang Jose sa aking balikat at niyaya na niya akong bumalik sa aming silid. Ganon din ang iba naming mga kasamahan. Noon ay nakatulog din ako, pero hindi nawala sa isip ko ang nakakatakot na itsura ng aswang. Hanggang kinabukasan ay naging usapan na lahat ng mga manggagawa ang aswang na dumalaw sa amin kagabi. Ang ilan ay hindi naniniwala at ang ilan naman ay naniwala. Kumalat din ang balita na may natagpuang patay sa palayan na isang matandang lalaki. Butas daw ang tiyan ng biktima at kinuha ang lamang loob nito at maging ang puso. Dahil sa pangyayari at balitang yon, ay nagdala yon ng kilabot sa buong bayan ng Pasig. Hindi inakala ng mga tao na muling nagbiktima ang aswang na akala nila ay nawala na paglipas ng panahon. Kaya naman kapag aalis ako o kaya naman ay tutungo sa malawakang tubuhan, ay palagi akong nagbabaon ng bawang, asin at kalamansi. Wala akong mapagkatiwalaan din noon, maliban sa malapit sa akin na si Mang Jose na siyang kasama ko sa silid. Huwag kang matakot sa aswang, Banoy. Matakot ka sa mga taong handang pumatay para lamang sa kasamaan. Tapangan mo lang ang sarili mo. Minsan na sinambit sa amin ni Mang Jose nang mapagsolo kaming dalawa sa paggapas ng tubo. Napansin niya kasi ng mga nakaraang araw na balisa ako sa tuwing napag-uusapan ang aswang. Ngumiti naman ako sa kanya at tumango, sabay putol ko sa tubong hawak-hawak. Sabay naman namin yung dinala malapit sa kargahan ng truck. Matapos ang insidente na nangyari sa isang lalaki, ay hindi na lumalabas ang mga tao ng gabi sa takot na baka sila ang sunod na maging biktima ng aswang. Hindi na rin nasundan ang insidenteng yon, lalo na ang pagpunta ng aswang na tiktik sa aming bahay paupahan. Halos magdadalawang linggo na rin kaming namalagi sa Pasig City. Yun lamang ang pagsalakay sa amin ng tiktik at hindi na nasundan pa. Isang araw ay pinatawag kaming lahat ni Mang Rodel para raw sa isang pagtitipon.
Kaarawan kasi ni Mang Rodel sa susunod na linggo, kung kaya't inimbitahan niya kaming lahat na kanyang mga manggagawa na pumunta sa kanyang kaarawan. Hindi naman kami tumutol dahil isa rin namang karangalan ang pumunta sa kaarawan ng aming amo. Noon din ay hindi ko maiwasan na magtaka dahil mag-isa lamang si Mang Rodel sa buhay. Wala itong asawa at anak na nakita ko sa loob ng 2 linggo nang paruot parito ako sa tubuhan. Noong minsan na natanong ko si Mang Alan, ang sabi naman niya sa akin ay namatay raw ang asawa ni Mang Rodel dahil sa isang aswang. Simula raw noon ay hindi na nag-asawa pa si Mang Rodel at mas ginugol na lamang daw ang atensyon sa mga negosyo nito. Kaya raw maalwan si Mang Rodel sa mga manggagawa nito dahil wala rin daw kasi itong pinaglalaanan ng pera na kinikita nito sa tubuhan at iba pang negosyo. Isang araw, habang tinutulungan ko si Mang Jose sa pagkarga ng mga tubo sa truck, nang mahagip ng mga mata ko ang isang lalaki na mukhang sa edad 40 ang patungo sa aming direksyon. May suot itong buli na sombrero. Nakasuot ito ng mahigpit na maong na hapit sa binti nito, nakabota at isang maluwag na polo. Bukod doon ay napansin ko rin ang kakaibang kwintas nito sa leeg na ipinapailalim ito agad nang may makasalubong na manggagawa. Si Mang Alan naman na patungo sa aming direksyon ni Mang Jose ay napansin niya ang pagkatitig ko sa lalaking bagong mukha para sa akin. Sinabi ni Mang Alan sa akin na ang nakita ko raw ay si Kapitan Fabian, ang siyang kapitan ng buong nayon kung saan kami namamalagi. Mahigpit yang si Kapitan Fabian, lalo na kapag may mabalitaan siyang iligal na mga gawain. Pero kilala rin siyang tagapagtanggol dahil marami na siyang naipagtanggol at natulungan sa buong nayon. Palagi niyang pinupuntahan si Boss Rodel sa tuwing nalalapit na ang kaarawan ng boss natin. Kwento naman sa akin ni Mang Alan. Kumunot ang noo ko sa kwentong yon ni Mang Alan at hindi mo maiwasan ang magtanong kung bakit tumutungo si Kapitan Fabian kay Mang Rodel. At yun daw ang hindi alam ni Mang Alan kung ano ang dahilan. Basta raw ang alam niya ay hindi raw masyadong malapit sa isa't isa sina Kapitan Fabian at Mang Rodel. Ang usap-usapan daw ay may matagal ng hidwaan ng dalawa sa hindi malamang dahilan. Sinundan ko na lamang ng tingin si Kapitan Fabian nang tuluyan na siyang makalapit sa kinaroroonan ni Mang Rodel. Naroon si Mang Rodel ng araw na yon para tignan ang buong tubuhan at maging ang mga manggagawa. Sumalubong ang 2 kilay ko nang marinig ko na sumigaw si Kapitan Fabian. Mukha itong galit na galit. Samantala naman si Mang Rodel ay tumawa at inudyukan pa si Kapitan Fabian na tumungo sa kaarawan nito. Nakita ko ang pagkuyom ng 2 kamao ni Kapitan Fabian dahil lamang sa sinabing yon ni Mang Rodel. Humakbang si Kapitan Fabian palapit kay Mang Rodel at may ibinulong siya rito. Hindi ko na yun narinig pa dahil hindi na yun abot sa pandinig ko. Sinundan ko na lamang ang pag-alis na Kapitan Fabian hanggang sa lagpasan niya ako. Ngunit tumigil siya at napatingin sa direksyon namin ni Mang Jose. Pero agad ding bumalik ang paningin niya kay Mang Rodel bago siya tuluyang umalis. Ipinagkibit balikat ko na lamang ang mga nakita ko at itinuon ko na lamang ang buong atensyon ko sa aking trabaho. Lumipas ang mga araw hanggang sa sumapit na nga ang kaarawan ni Mang Rodel. Abala kaming lahat sa pagtulong sa paghahanda ng mga kagamitan na siyang gagamitin sa handaan. Nagtulungan kaming lahat sa pagluluto ng mga ulam at kanin. Naghanda rin kami ng mga alak na pinabili rin ni Mang Rodel sa bayan. Tuwang-tuwa kaming lahat ng mga manggagawa niya
at halos lahat ng mga tao na nasa nayon namin ay imbitado sa kanyang kaarawan. Maraming mga dumalong bisita at lahat ay nagkasiyahan hanggang sa sumapit ang hapon at unti-unti nang nag-uwian ang ibang mga bisita. Kami na lamang natirang mga kalalakihang manggagawa niya para sa isang pagsasalo ng inuman. Medyo hilo na rin ako noon dahil naparami ang inom ko ng alak. Nakatulog na rin ang iba ko pang mga kasama, pero matibay pa si Mang Alan, Mang Jose at 3 pa naming kasama. Panay kasi ang kwento nila Mang Alan at Mang Jose, saka nagtatawanan silang 4. Ako naman ay nanatili lang na nakinig sa kanilang usapan. At kapag may alam naman ako sa pinag-uusapan nila, ay kusa naman akong nagsasalita. Nilamon na nga ng dilim ang gabi at tuluyan ng madilim sa buong paligid. Tumungo sa aming kinaroroonan si Mang Rodel habang may daladala itong isang imported na alak. Naghiyawan ang mga kasamahan ko sa nakitang alak. Hindi pa nga makapagsalita si Mang Rodel ay naunahan na siya ni Mang Alan na buksan ang alak na yon. Isa-isa silang uminom doon hanggang sa abutan ako ni Mang Alan. Ayaw ko na sana dahil bumaligtad na ang sikmura ko nang pilitin ako ni Mang Alan. Wala na akong nagawa pa kundi inumin ang alak na ibinigay ni Mang Alan, lalo pat nakatingin si Mang Rodel sa direksyon ko. Nahihiya naman ako sa kanya noon na iparating dito na ayaw ko ng dala niyang alak. Noong matapos kami kausapin na sandali ni Mang Rodel, ay bumalik na rin siya sa loob. Ako naman ay nakaramdam ng pagkaihi, kaya kahit na medyo nakalutang ako sa aking paglalakad, ay pinili ko pa rin kumilos. Tumungo ako sa gilid ng bakuran ni Mang Rodel at doon na ako umihi. Pabalik na sana ako sa kinaroroonan ng mga kasama ko nang bigla na lamang akong nakaramdam ng pagkahilo. Nanlabo ang aking paningin ng mga sandaling yon, dahilan kung bakit hindi ako makalakad ng tuwid. Sinikap kong labanan ang pagkahilo na nangyayari sa akin, ngunit bigla na lamang akong natumba at nawalan ng malay. Maingay sa buong paligid, mukhang nagkakasiyahan ng lahat. Yon agad ang bumungad sa akin nang bumalik ang aking wisyo. Akala ko noon ay nasa bahay pa rin kami ni Mang Rodel. Ngunit nagkamali ako. Pagmulat ko ng aking mga mata ay bigla na lamang akong natigilan nang makita ang kalagayan namin. Nakatali ang aking kamay, paa at maging ang aking katawan sa isang haligi ng kamalig. Inilibot ko ang aking paningin sa loob ng kamalig at hindi lamang ako nag-iisa, kundi marami kami ng mga kasamahan ko. Hinanap ng mga mata ko si Mang Jose at si Mang Alan. Naroon din silang dalawa at tulad ko'y nakatali rin. Inuunat ko ang aking paa para sipain ko si Mang Jose na siyang malapit sa amin. Sinipa ko siya ng ilang beses hanggang sa tuluyan siyang magising. Tulad ko ay nagulat din siya sa kalagayan naming lahat. Nanlalaki ang mga mata niyang nakatingin sa akin at sa buong paligid. Nanatili akong tahimik ng mga sandaling yon, sa takot na marinig kami ng kung sino man ang nasa labas. Ilang sandali pa'y napatingin ako kay Mang Jose nang subukan niyang makawala mula sa tali. Sinipa niya si Mang Alan na noon ay wala pa ring malay. Nagising si Mang Alan at tulad ng reaksyon ni Mang Jose ay ganoon din to. Gulat na gulat siya habang puno ng pagtataka kung saan kami naroroon. Taimtim akong nananalangin ng mga sandaling yon na sana ay walang mangyari sa aming masama, na sana ay makalabas kami ng kamalig na yon na hindi kami pinapansin ng kung sino man ang nagdala sa amin doon. Ilang sandali pa'y
Kiniskis na ni Mang Jose ang kanyang tali mula sa isang patalim na nagmula kay Mang Alan. Noong nakawala siya, ay pinakawalan niya si Mang Alan. Dahan-dahan lang ang kilos nila para hindi sila makagawa ng ingay. Noong makawala na si Mang Alan, ay pinakawalan nila akong dalawa at ang iba pang mga kasamahan namin na bihag. Sumilip muli kami sa siwang na kamalig para tingnan kung anong nangyayari sa labas. May mga kalalakihan sa labas na nasa bilang na 8. Nagpapatalas sila ng mga patalim habang nagtatawanan. Narinig namin ang kanilang pinag-uusapan na kinakailangan na nila kaming patayin bago pa sumikat ang araw. Lalo pa kaming nagulat lahat nang makita namin si Mang Rodel na kausap ang 8 kalalakihan. Bilisan ninyo dyan! Kunin na ninyo mga bihag bago pa sila magising. Baka mamaya ay magkabalay pa ang mga yan baging balakid lamang sa plano ko. Utos nito sa mga kalalakihan. Nagkatinginan kaming mga bihag sa loob. Napamura ng mahina si Mang Alan at Mang Jose. Tulad ko'y hindi rin sila makapaniwala sa revelasyon na yun. Kung anong dahilan ni Mang Rodel at ginawa niya yun sa amin ay hindi na mahalaga sa mga sandaling yun. Ang mahalaga sa amin ay ang makatakas mula sa aming kinaroroonan bago pa kami pasukin ng 8 kalalakihan na mga tauhan ni Mang Rodel. Nagtulungan kaming maghanap ng madadaanan nang hindi kami napapansin ng mga bantay. Mas lalo lamang kaming nataranta nang marinig namin ang 8 kalalakihan na naglalakad patungo na sa kamalig. Wala na kaming nagawa kundi itulak ang pintong nakasara sa likurang bahagi. Nang matumba yun, ay naglikha yun ng ingay na siyang nakatawag ng pansin sa mga tauhan ni Mang Rodel. Sumigaw ang isa na nakakita sa aming tumatakas. Nagtawag ito ng mga kasama para habulin kaming lahat. Sa kaba at takot, ay nagtakbuhan kami papalayo sa kamalig. Nagkahiwa-hiwalay na kaming lahat, pero si Mang Jose ay hinawakan niya ako sa aking kamay para sabay kaming makatakas. Hinabol kami ng mga tauhan ni Mang Rodel at ganoon na lamang ang gulat namin ni Mang Jose nang bigla na lamang naging anyong aso ang mga kalalakihan kanina. Umalulong ang mga ito habang nakasunod sa amin sa pagtakbo. Noon namin napagtanto ni Mang Jose na hindi lamang ordinaryong mga tao ang humahabol sa amin, kundi mga aswang. Binilisan pa namin ang takbo ni Mang Jose. Hindi na namin pinapansin kung magkasira-sira man ang tsinelas naming suot o kung magkasugat man ang aming mga pagdapa-dapa. Ang mahalaga ay ang hindi kami maabutan ng mga aswang. Lalo pa at naririnig namin ang sigaw ng mga kasamahan naming naabutan ng mga aswang. Nang makakita si Mang Jose ng isang malaking puno, ay mabilis niya akong hinila patungo roon. Umakyat kami sa itaas para hindi kami makita ng aswang. Pinigilan ko na rin ang aking hininga habang nakatingin ako sa ibaba. Kitang-kita ko sa kalayuan ang isang aswang na nasa anyong aso na nilalapa ang isa naming kasama. Pinigilan ko ang aking sariling umiyak at ang sumigaw. Gustuhin ko mang tulungan ang mga kasama namin ni Mang Jose. Subalit, natatakot din ako para sa kaligtasan ko. Halos mahigit namin ni Mang Jose ang aming mga hininga nang huminto ang isang asong aswang sa ilalim ng puno kung saan kami naroroon. Luminga-linga ito sa buong paligid at wari bang may inaamoy. Unti-unti itong tumingala sa kinaroroon naming dalawa ni Mang Jose. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata nang magtagpo ang mga mata ko at ang mapupulang mga mata ng aswang. Halos hindi ako makagalaw sa aking kinakapitang sanga. Ramdam ko ang panginginig ng mga tuhod ko at maging ng aking buong katawan. Rinig na rinig ko rin ang lakas ng tibok ng puso ko habang hindi ko maalis ang paningin sa aswang
na nasa ibaba. Naramdaman ko ang pagtapik sa aking balikat ni Mang Jose, pero hindi ko siya pinansin. Wala na ako ibang maisip ng mga sandaling yun, kundi sina nanay at tatay na iniwan ko sa amin. Umiyak na lang ako habang hinihintay ko na lapain ako ng aswang. Akma na sanang aakyat ang aswang patungo sa kinaroroonan namin ni Mang Jose, nang bigla na lamang may tumamang palaso sa paa nito. Kasunod ng palaso ay ang mabilis na pagdating ng isang lalaking mabilis kung kumilos. Halos kasabay nito ang hangin sa bawat galaw nitong pinapakawalan. Nanlaki ang mga mata ko nang makilala ang lalaking pumana sa aswang. Ito'y walang iba kundi si Kapitan Fabian. Humandusay sa lupa ang asong aswang nang tamaan muli ito ng isang palasong pinakawalan ni Kapitan Fabian. Hindi pa nakontento si Kapitan Fabian at hinugot pa niya ang kanyang punyal na nasa bewang nito at itinarak yun sa dibdib ng malaking itim na aso. Umalulong ang aso at pilit na naglalaban para makalayo mula kay Kapitan Fabian, ngunit hindi ito pinakawalan ni Kapitan. Sa halip ay mas ibinabaon pa nito ang punyal sa puso ng nilalang. Hinugot yun ni Kapitan at muling sinaksak sa dibdib ang aswang. Bigla na lamang nanginig ang aswang hanggang sa tuluyan itong bawian ng buhay. Nang mapatay nito ang aswang, ay tumingala sa kinaroroonan namin si Kapitan Fabian. Tinanong niya kaming dalawa ni Mang Jose kung ayos lang kaming dalawa. Sinabihan niya kaming bumaba ni Mang Jose at agad naman namin siyang sinunod. Noong makababa na kaming dalawa ni Mang Jose, ay ibinigay niya sa amin ang punyal na gawa sa tanso at isang buntot ng pagi. Iligtas ninyong dalawa ang sarili ninyo. Iniligtas ko ang mga kasamahan niyo mula sa aswang. Utos sa amin ni Kapitan Fabian habang habol niya ang kanyang hininga. Akma na sana siyang aalis nang biglang magsalita si Mang Jose. Tutulong ako, Kapitan Fabian. Kailangan kong iligtas sa mga kasamahan ko. Napalunok ako ng mga sandaling yun dahil natatakot ako kung iiwan ako ni Mang Jose. Humigpit ang pagkakahawak ko sa buntot ng pagi at sinabi kay Kapitan Fabian na maging ako ay tutulong sa pagligtas. Noong unay, ayaw pumayag ni Kapitan Fabian dahil baka daw mas lalo lang kaming mapahamak lahat. Ngunit nagpumilit kaming dalawa ni Mang Jose. Dahil oras na tumakas kami at iwan ang mga kasamahan namin, sigurado akong uusigin din ako ng konsensya ko habang buhay. Kaya sa huli ay napakamot na lamang si Kapitan Fabian sa kanyang ulo at pumayag na rin sa aming gusto ni Mang Jose. Noong nagsimula na siyang tumakbo, ay kaagad naman kaming sumunod sa kanya ni Mang Jose. Naabutan namin ang isang aswang na dinadaganan nito si Mang Alan. Agad na nagpakawala ng palaso si Kapitan Fabian kung saan natamaan ang aswang sa tagiliran nito. Umaalulong ang aso nang maramdaman nito ang palasong bumaon sa tagiliran nito. Si Mang Jose naman ay agad na tumakbo patungo sa asong aswang at sinaksak din ito sa paa. Ako naman ay buong tapang na tumakbo patungo sa aswang para ito'y hampasin gamit ang buntot ng pagi. Galit na galit ang aswang habang umaalulong ito. Noon ko napagtanto na nahampas na nito si Mang Jose, dahilan para tumilapo ng matanda sa damuhan. Pagbagsak sa damuhan ni Mang Jose ay agad siyang nawalan ng malay. Mabilis na tumakbo si Kapitan Fabian patungo sa aswang at sinipa ito ng pagkalakas-lakas. Tumilapo ng aswang sa kakahuyan at narinig ko pa ang malakas na pagdaing nito. Agad kong nilapitan noon si Mang Alan na noon ay hindi na makagalaw sa kinahihigahan nitong damuhan.
Tinapik ko siya sa balikat para siya'y mahimasmasan. Noong medyo bumalik na siya sa realidad, ay inakay ko na siya patayo. Napatingin kaming dalawa kay Mang Jose. Pinaupo ko muna si Mang Alan sa isang sulok ng tubuhan at agad akong tumungo sa kinabagsakan ni Mang Jose. Sa tulong ng sinag ng buwan ay nakita ko ang itsura niya. Agad kong pinakiramdaman ng kanyang pulso at ang tibok ng kanyang puso. Nang maramdaman kong tumitibok pa ito, ay agad ko siyang ginising mula sa pagkawala ng malay. Narinig ko ang mga yabag mula sa kakahuyan. Kasabay noon ang pagsigaw sa amin ni Kapitan Fabian na umalis na kami sa lugar na yun at agad na tumungo sa kanyang tahanan. Paparating na raw ang iba pang mga kasamahan ni Mang Rodel na mga aswang. Tinulungan kong makatayo si Mang Jose noong nagkamalay na siya. Habol naming dalawa ang aming hininga nang makarating kami sa pwesto ni Mang Alan. Sumunod naman sa amin si Kapitan Fabian at sinabihan na kaming umalis. Umalis na kayong tatlo at tumungo kayo sa tahanan ko. Paparating na ang mga aswang kasama si Rodel. Kung mananatili pa kayo, hindi ko masisigurong kaligtasan ninyo. Ngunit, Kapitan Fabian, paano mo sila lalaban ang lahat? Napakarami nila! Sigaw sa kanya ni Mang Alan na noon ay nakatayo na. Ako ang bahala kay Rodel at sa mga kampon niya, Mang Alan. Bilisan niyo na! Wala nang nagawa pa kaming tatlo, kundi ang sundin ang utos sa amin ni Kapitan Fabian. Inakay na ni Mang Alan si Mang Jose at ako paalis. Si Kapitan Fabian naman ay hinarap ang mga kampon ni Mang Rodel at nilabanan niya ang mga ito. Rinig na rinig namin ang alulong ng mga asong aswang sa tuwing tatamaan ang mga ito ng palaso. Lakad takbo ang ginawa namin ni Mang Jose hanggang sa makarating kami sa bahay ni Kapitan Fabian. Agad kaming pinapasok ng asawa ni Kapitan Fabian sa loob ng bahay nito. Sinara agad nito ang pinto nang makapasok kami. Binigyan kami ng tubig ng anak ni Kapitan Fabian na batang babae. Hinayaan na muna kaming kumalma ng asawa ni Kapitan Fabian bago niya tanungin kung may iba pa ba kaming mga kasama. Noong sinabi namin na nagkahiwa-hiwalay kami, ay tumango siya at nag-isip ng malalim. Pagkatapos ay tiningnan niya kami saka siya ngumiti. Saka siya nagsalita na magiging ligtas din daw ang kasamahan namin kapag matalo raw ni Kapitan Fabian ang mga kampon ni Mang Rodel at ito mismo. Noon ay hindi na napigilan ni Mang Jose na tanungin ang asawa ni Kapitan Fabian kung sino ba talaga si Kapitan Fabian at si Mang Rodel. Sinagot naman kami nito na may buong katotohanan. Doon ko nalaman, Karine, na isa palang antingerong tagapagtanggol si Kapitan Fabian sa kanilang baryo. Hindi lang sa baryo kundi maging sa nayon at sa buong lalawigan. Tungkulin daw ni Kapitan Fabian na panatilihin ang kapayapaan sa kanilang lugar at isa na roon ang pagpaslang kay Mang Rodel na siya raw hari ng mga aswang. Si Mang Rodel daw ang aswang na hindi mapatay-patay ni Kapitan Fabian dahil sa taglay nitong malakas na itim na bertud. Ngunit malakas din daw si Kapitan Fabian dahil sa anting-anting nitong San Rafael. Noon ko napagtanto na ang mga kwento sa akin ni Lolo noong nabubuhay pa ito ay totoo pala. Nagpakilala sa amin bilang Teresita ang asawa ni Kapitan Fabian. Pagkatapos noon ay humingi siya sa amin ng tulong na dasalan ang tagumpay ni Kapitan Fabian laban sa mga aswang. Tumungo kami sa harap ng malaki nilang altar at lumuhod sa harapan noon. Ipinikit ko ang aking mga mata at sinusunod ko ang bawat salitang binibigkas ni Aling Teresita. Pagkatapos ng pagdarasal namin ay naghanda si Aling Teresita para lumabas at tulungan si Kapitan Fabian sa pakikipaglaban sa mga aswang. Sa kalagitnaan kami ng pag-uusap nang marinig namin ang sunod-sunod na pagbagsak
ng isang malaking bagay sa bubungan ng kanilang bahay. Tarantang bumaling sa amin si Aling Teresita. Sinabihan niya kami na tulungan namin siyang magsara ng mga bintana at pinto. Habang nagsasara kami, ay sinabi niya sa amin na nandoon daw ang ibang mga kampon ni Mang Rodel para salakayin kaming lahat. Pinakuha niya kami ng bawang, asin at mga patalim sa kusina bilang proteksyon laban sa mga aswang na nasa labas. Si Mang Alan at Mang Jose ay nakahanda na sa mga sandaling yun para protektahan si Aling Teresita at ang anak ni Kapitan Fabian na nasa edad 8 pa lamang. Pinalibutan nito ang buong bahay ni Kapitan Fabian at walang tigil ang kanilang pagkalmot sa dingding. Ilang sandali ang lumipas, narinig namin ang boses ni Kapitan Fabian. Kausap nito si Mang Rodel na mukhang kararating lang din. Walang ya ka talaga, Rodel! Ilang beses ko lang sinabi sa iyo na huwag kang gagawa ng kahit anong kasamaan sa aking nayon. Pero sumira ka sa pangako. Ipapahamak mo pa ang mga dayo. Sigaw ni Kapitan Fabian. Tumawa naman si Mang Rodel na mukhang nasaan yung tao pa ng mga sandaling yon. Hindi ko makayanan ang maging sunod-sunuran sa iyo, Fabian. Oras naman para ako ang maghari sa lugar na ito. Nagkasagutan pa silang dalawa ni Mang Rodel habang kami naman na nasa loob ay kinakabahan sa maaaring mangyari. Lalo pa at narinig namin ang pagbabaklas ng isang aswang sa bubungan ng bahay nila, Kapitan Fabian. Kasunod naman nun ay ang likuran ng bahay na mukhang nasira na ng aswang ang dingding. Naging alerto kaming lahat ni Mang Alan at Mang Jose. Kung sakali man na makapasok ang aswang sa loob, ay nakahanda kaming paslangin ang mga ito at ipagtanggol ang aming mga sarili. Ngunit makaraan ang ilang sandali, ay narinig namin ang pag-alulong ng mga ito at ang pagbagsak sa lupa. Natanaw namin sa siwang ng bintana si Kapitan Fabian na mabilis na pinana ang mga aswang na nakapalibot sa labas ng bahay. Noong mawala na ang mga aswang na kampon ni Mang Rodel, ay mabilis na pumasok si Kapitan Fabian sa loob ng bahay. Napahinga siya ng maluwag nang makita niya kaming ligtas, lalo na ang kanyang mag-ina. Tiningnan kami ni Kapitan Fabian nang matapos niyang yakapin ng kanyang mag-ina. Nakiusap siya sa akin, kay Mang Jose at Mang Alan na bantayan si Aling Teresita at ang kanyang anak. Kung sakali man na maging abala sa pakikipaglaban kay Mang Rodel. Sinabi niya sa amin na may tangan daw na malakas na itim na bertud si Mang Rodel. Kung kaya't hindi raw niya ito madaling mapapabagsak. Nangako naman ako kay Kapitan Fabian na poprotektahan ko sina Aling Teresita na siya namang sinigundahan nila Mang Jose at Mang Alan. Ngumiti siya sa amin sa katumango at nagpasalamat. Bago pa siya tuluyang lumabas ng bahay para hanapin si Mang Rodel na nagwawala na sa labas. Lumapit ako sa bintana para panoorin ang laban ni Kapitan Fabian at ni Mang Rodel. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang anyo ni Mang Rodel. Napakalaki niyang isang anyong aso na may matatalas na mga pangil. Para siyang nauulol na aso nang umalulong ito habang nakatingala sa maliwanag na buwan. Mabilis nitong sinugod sa Kapitan Fabian na naiwasan naman ng huli. Sinipa ni Kapitan Fabian si Mang Rodel sa dibdib nito, dahilan para tumilapon ang aswang sa bakuran nila. Tinakbo ni Kapitan Fabian ang distansya na namagitan sa kanilang dalawa ng aswang at agad niya itong binanatan ng suntok. Ngunit nahampas siya ng kamay ng aswang. Tumilapon si Kapitan Fabian sa kakahuyan at napaubo nang tumama ang kanyang likod sa isang puno. Subalit, agad din naman siyang tumayo nang makabawi siya at muling hinarap si Mang Rodel.
Habang abala ako sa panonood sa labas, ay bigla na lang kaming nagulantang nang maramdaman ko ang pagbukas sa likuran ng bahay. Agad akong napatungo sa kinaroroonan nila Aling Teresita at ang anak nila. Sinabihan ako at si Mang Alan ni Mang Jose na maging alerto at tutungo siya sa likuran ng bahay para tignan kung anong nangyayari doon. Pahakbang na sana si Mang Jose patungo sa likuran nang natigilan kami sa aming nakita. Nakapasok na sa loob ng bahay ang 2 aswang na nasa anyong aso. Nanlilisik ang pulang mata ng mga ito habang nakatingin sila sa amin. Naglalaway habang nakalabas ang kanilang mga dila at matatalas na mga pangil. Umalulong ang isang aswang na parabang natutuwa nang makita niya kaming naroon sa loob. Para silang mga baliw na nagugutom habang kumikislap pa ang kanilang mapupulang mga mata. Lumapit sa kanila si Mang Jose at Mang Alan habang sabay nilang sinusugod ang 2 aswang na nasa aking harapan. Nakipagbuno sila Mang Jose at Mang Alan kahit na hindi naman sila ganoon kagaling sa pakikipaglaban, ay kinaya pa rin nilang 2. Nagpapalitan ng atake sina Mang Jose at Mang Alan sa isang aswang. Hindi nila namalayan na nakawala ang isang aswang at patungo sa aming direksyon. Pinayuko ko si Aling Teresita at ang kanyang anak bago ko sinalag ang matutulis na kuko ng aswang gamit ang punyal. Malakas ang aswang at gigil na gigil siyang nakatingin sa akin. Akma sanang babaon ang mga kuko nito sa aking tagiliran nang masanggarin yon ng tabak na hawak ni Aling Teresita. Mabilis akong dumakot ng asin sa aking bulsa at isinaboy yon sa aswang na aming pinipigilan ni Aling Teresita. Nabitiwan kami nito at nagwala siyang pasuray-suray sa sala. Hawak-hawak nito ang balat kung saan tinamaan ng asin. Kinuha namin yung pagkakataon ni Aling Teresita para saksakin ang aswang sa dibdib nito. Mabilis na tinaga ni Aling Teresita ang ulo ng aswang na siyang bumawi sa buhay nito. Kasabay nun ay ang pagbagsak din ng isang aswang na kalaban nila Mang Alan at Mang Jose. Agad na hinila ni Aling Teresita ang kanyang anak na lalaki at dinala niya ito sa isang silid. Narinig kong pinagsabihan niya ito na huwag lalabas sa pagtataguan nito. Ikinabit niya sa leeg ng bata ang isang kwintas na kumikinang na alam kong isang medalyon. Pagkatapos nun ay mabilis na sinara ni Aling Teresita ang pinto at tinawag niya kaming 3. Kailangan daw naming tulungan si Kapitan Fabian na labanan ang ibang mga kampon ni Mang Rodel sa mga sandaling yun. Paglabas namin ng bahay ay sumalubong agad sa amin ang 5 aswang na hinagisan namin ng asin at bawang. Nakipaglaban kami sa mga ito hanggang sa isa-isa ang mga itong napaslang. Hingal na hingal ako nang napaupo kami kasama si Mang Alan at Mang Jose pagkatapos bumagsak ng 5 aswang. Napatingin kami kay Aling Teresita nang tumungo siya sa kinaroroonan ni Kapitan Fabian. Nagtulungan silang 2 para pabagsakin si Mang Rodel. Halos hindi ko masundan nun ang mga kilos ni Kapitan Fabian dahil sa bilis nito. Pinana niya si Mang Rodel sa noo dahilan para manghina ang aswang. Ngunit nasakal nito si Aling Teresita na siyang nagpatayo sa amin ni Mang Jose. Tumawa ng malakas ang aswang habang nakatingin kay Kapitan Fabian. Parang hinahamon nito ang kapitan kung ano ang magagawa nito sa mga sandaling yun. Nakahanda na kami ng mga oras na yon na tulungan si Kapitan Fabian kung anuman ang mangyari. Ngunit mas lalo lamang kaming nagulat nang marinig namin na tumawa si Kapitan Fabian. Yun ang dahilan kung bakit biglang nagtaka si Mang Rodel. Umalulong ito ng malakas
at mabilis na tinalon nito si Aling Teresita sa mga kakahuyan. Hindi kami nakakilos nila Mang Jose at Mang Alan sa magkahalong gulat, kaba at takot. Kung tatakbuhin man namin ang pinagtapunan kay Aling Teresita, ay siguradong huli na rin ang lahat. Hindi kami makakaabot. Ngunit ganoon na lamang ang paghanga namin nang maluwag na masalo ni Kapitan Fabian si Aling Teresita. Inis na inis si Mang Rodel habang nakatingin sa mag-asawa. Hindi nito pinalampas ang pagkakataon na suguri ng dalawa. Noon naman ay kinuha ni Kapitan Fabian ang itak na mahaba mula kay Aling Teresita at sinalubong niya si Mang Rodel. Sa isang iglap ay nakita na lamang namin na gumulong ang ulo ng aswang na si Mang Rodel sa damuhan. Natumba ang katawan nito na siyang nagpahiyaw kina Mang Jose at Mang Alan sa sobrang tuwa. Natuwa na rin ako dahil sa wakas ay ligtas na kaming lahat mula sa masamang aswang. Tiningnan ko si Kapitan Fabian na nilapitan ng kanyang asawa para yakapin ito. Inakbayan naman ako nila Mang Jose at Mang Alan habang nagpapasalamat na nakaligtas kaming lahat. Sa mga sandali ring yun, ay dumating ang iba naming kasamahan na nakaligtas. 5 lamang silang nakaligtas at ang iba ay napaslang na mga kampon ni Mang Rodel. 7 na lamang kaming natitira at napaslang ang 3. Lumapit sa amin si Kapitan Fabian at humingi siya sa amin ng tawad dahil hindi na niya nailigtas ang iba naming kasamahan. Hindi namin siya sinisi roon dahil nakita namin kung papaano niya ginawa ang lahat para lamang mailigtas kami mula sa mga kaaway. Isa pa ay mag-isa lamang siyang nakipaglaban sa mga aswang, kaya laki rin ang pasasalamat namin sa kanya dahil nailigtas niya kaming natitira mula sa mga aswang. Nang gabi ring yun, ay tinulungan namin si Kapitan Fabian na ilibing ang mga bangkay ng aswang na naging isang puno na lamang ng saging. Maski kami ay hindi makapaniwala sa aming nasaksihan, pero ang sabi sa amin ni Mang Fabian ay ganoon daw talaga ang nangyayari sa mga aswang oras na mapatay ito o kaya nasira ang itim na bertud sa kanilang mga katawan. Ang iba naman daw ay talagang tao na naging aswang dahil sa yanggaw. Naging usap-usapan din sa buong nayon nila ang pagkawala ni Mang Rodel. Simula noon ay iba na ang namamahala sa mga tubuhan nito na ninakaw rin pala nito mula sa tunay na may-ari. Kami naman nila Mang Jose at Mang Alan ay nagtrabaho sa tubuhan ni Kapitan Fabian. Simula nang mapatay ni Kapitan Fabian si Mang Rodel ay naging tahimik na muli ang kanilang nayon. Naging maayos ang trabaho namin kay Kapitan Fabian at mataas siya magpasweldo. Malaki ang pasasalamat namin sa kanya dahil kinupkup niya kami at hindi agad pinauwi sa amin na walang naiipon. Makalipas ang ilang buwan, ay pinagbigyan niya kami ng pagkakataong makauwi sa amin upang makapagbakasyon. Tuwang-tuwa naman sina nanay at tatay sa aking pag-uwi. Hindi ko naman naiwasan ang magkwento sa kanila ng aking karanasan sa Pasig City. Maging sila'y hindi makapaniwala sa naging karanasan ko at kung paano kami nakipaglaban sa mga aswang para lamang iligtas ang aming sarili. Laki rin ang pasasalamat nila dahil may isa raw na katulad ni Kapitan Fabian na handang gawin ang lahat para iligtas ang mga nasa kapahamakan. Kaya naman malaki ang utang na loob ko kay Kapitan Fabian dahil kung hindi siya nakarating ng mga sandaling yon, ay baka napatay na kami ni Mang Jose ng aswang. Kaya naman, kaming mga trabahador niya ay binansagan namin siyang tagapagtanggol. Bukod kasi sa mabait siyang amo, matulungin sa kapwa, ay isa rin siyang malakas na antingero na kami lamang ang iilan ang nakakaalam. Kaya naman,
Noong mawala siya makalipas ang ilang taon dahil sa katandaan, ay labis ang lungkot naming nadama. Ngunit ang respeto ko sa kanya at pasasalamat ay mananatili habang buhay, kasama ang mga kasamahan ko na nagawan niya ng kabutihan. Wakas.